Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, kumusta po ang bawat isa sa atin? Okay naman Kumus po. Ayan, kumusta po Okay tayo naman. sa harap ng ating Panginoong Hesus? Okay pa po ba tayo? Check pa Amen. po ba tayo sa Kanya? Amen. Amen. Ayan, in behalf po sa ating pong spiritual parents, mentor and leaders, na si na Mami Ruth and Daddy Ben, bagamat wala po siguro sila dito. At sa inyo pong lahat, taos puso akong nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at niluluwalhati ko po ang kanyang pangalan dahil kahit baguhan pa lang po ako ay pinagkatiwalaan niya po ako ng napakalaking pribileyo and opportunity ngayong gabi na magpahayag ng kanyang mensahe para sa ating lahat. Amen po. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, inaanyayahan ko po ang lahat na ilagay po natin ang ating mga sarili ng may kumbabaang loob sa ating pong Panginoon upang maging karapat-dapat po tayo sa kanyang kabanalan. Amen po. So tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po Ama dahil sa milyong-milyong tao dito sa mundo ay kabilang po kami sa pinili mo na mapabilang sa iyong kinikilalang mga anak. Salamat po dahil ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Salamat po sa walang sukat na pagmamahal sa amin. Salamat po, Lord God, sa pagsasacrifice ng buhay ng iyong nag-iisang anak na aming Panginoong Hesus upang kami ay makabalik sa piling mo at makamit namin ang kaligtasan. Lord Jesus, maraming salamat po sa kaligtasan na patuloy na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa walang sawang pag-unawa, pagmamahal at pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan at sa aming mga pagkukulang. Salamat po sa banal na Espiritu na iniwan mo sa amin upang kami ay patuloy na samahan at gabayan na mamuhay ayon po sa iyong kalooban. Lord God, ngayong gabi, iparinig at ipaunawa mo po sa aming lahat ang nais mong mensahe para sa amin. Gawin mo pong bibig at dila mo ang bibig at dila ng iyong abang lingkod. Gawin mo pong isipan at puso mo ang isipan ng at puso ng iyong abang lingkod upang ang nais mong iparating na mensahe sa aming lahat ngayong gabi ang siya naming marinig. At naway po, bigyan mo po kaming lahat ng matalinong pangunawa at pagtanggap ng iyong mga salita nang sa ganun po ay mapahalagan namin ito at malakaran ng naayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay ang tanging namin dalangin sa inyo sa ngalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na nag-isa mong anak na si Jesus. So, Amen. Ayan po, maraming salamat po sa ating Panginoong Hesus dahil tayo po ay pinagsama-samang muli upang mapakinggan natin ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayong gabi. So, sorry po kasi wala po tayo ngayong PowerPoint. Ah, so, sundan nyo na lamang po ako. Ano po? So, ang topic natin po ngayong gabi ay Trust God for our provision. So, pag sinabi nating provision is syempre po yung mga pangangailangan natin. So, sino po ba sa atin ang hindi nagkukulang sa pangangailangan sa buhay? Di po ba siguro lahat po sasabihin natin na ah, walang sino man tao na sobra yung natatanggap natin sa higit pa sa pangangailangan. Amen. So, alam niyo po ba mga kapatid, may tatlong mahalagang kautusan o kaya may tatlong mahalagang itinuturo sa atin ang ating Panginoon Diyos upang hindi tayo mahirapan o nagiging struggle sa ating buhay. Layunin ng Diyos na makamit natin ang ah, mainam na mahabang buhay at masagana at hindi nagkukulang sa anumanong pangangailangan. Ngunit marahil mga kapatid tulad din tayo ng mga Israelita na pinamunuan noon ni Moses sa loob ng 40 years na paglalakbay nila noon sa ilang papunta sa lugar na pinangako ng Diyos mula sa pag-alis nila sa Ehipto ay hindi nila ito natutunan. So itong mensahe na ito na pag-aaralan natin ngayong gabi, so itinuro na rin po ito doon sa mga Israelita pero sa loob ng 40 years.
hindi po nila ito natutunan. At ito po ngayon ang nais ng ating Panginoon na matutunan po natin bilang anak niya, na sana bago po tayo balikan ng ating Panginoong Hesus ay matuto po tayo upang marating natin ang mainam na buhay, masagana at hindi nagkukulang sa anumang pong pangangailangan natin. So, amen po. So, una po dito yung matuto tayong magpakumbaba. We must need to be humble in front the eyes of the Lord. Ano po? We must need to surrender everything to God. So, ayon po dito sa 2 Samuel 5:19 to 20. Sabi dito, sumangguni si David kay Yahweh. Lalaban, lalabanan ko ba ang mga Palistiyo? Malulupig ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lusobin mo at magtatagumpay ka. Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Palastiyo sa Baal Pirasim. Sabi niya, sinagasan ni Yahweh ang aking kaaway, parang ilog na umaapaw sa kanyang mga pampang. Kaya Baal Pirasim ang itinawag sa dakong iyon. So sana po mga kapatid, dapat po tulad ni David, matuto tayong magsangguni sa Diyos o humingi ng advice, magpakorek kung kinakailangan at matuto po tayong tanggapin na tayo ay hindi magaling. Ano po? Na tayo po ay walang saysay, na tayo po ay hindi magtatamo ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay kung hindi po tayo sasamahan ng Diyos. Ano po? So, ayan. Kaya po, yun, bawat po desisyon na gagawin natin, magpakumbaba po talagi tayo sa Kanya. Kasi andun ang pangako ng Diyos na kapag po tayo natutong magpakumbaba, tayo po ay magtatamo ng tagumpay sa ating buhay. Ang pangalawa po, nais ng Diyos na matuto po tayong makinig at sumunod sa Kanya. Ano po, napaka-importante po na nakikinig tayo at hindi lang po tayo nakikinig, kundi yung sumunod din po tayo sa Kanya. We must need fully the obedience to God. Ano po? Ngunit sa paglakad natin sa pagiging obedience kay Lord, kailangan natin ang personal discipline din po. Ano po? Yung personal na disiplina natin sa ating sarili. Kasi kapag wala po tayong disiplina sa ating sarili, so maliligaw din po tayo. Kasi iisipin natin din, lalo't kung wala sa ating nakabantay, yun, pwedeng madaya po tayo. Kailangan disiplina pa rin tayo kahit walang taong nakakakita po sa ginagawa natin. At kahit wala ang mga like yung boss natin or yung mga leaders po natin. So, dapat po ginagawa pa rin po natin yung tama. At sa paggawa po natin, lagi po nating isa puso't isipan na lahat ng ginagawa natin ay para sa ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi tayo mapapagod o manghihinayang man. So, sa Romans po, sa Romans 12, ano po, pakiano na lang po ninyo mga kapatid, sa Romans 12, 1 verse 2. At saka po dahil po ang pakikinig at pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay tunay ng pagpapala. At ang pagsunod natin sa ating mga magulang at leaders ay pagsunod na rin natin po yun sa Diyos. Ano po? So, totoo po yun na kapag tayo po ay sumunod, nakinig at sumunod po tayo sa ating Panginoon or sa ating mga leaders, pagpapala po yung makakanta natin kahit po sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Yung mga imposibleng bagay ginagawa ni Lord na posible. Yung mga negatibong bagay ginagawa ni Lord na positive para sa atin. Ano po? So ako, may kunti lang po akong testimony about po sa
pagsunod, ano po, pag fully obedience po kay Lord. So, yun. Sa kunting panahon po na naglingkod pa lang ako kay Lord, so, pinakita na sa akin ni Lord kung paano niya po pagpalain yung mga taong sumusunod sa Kanya. Dahil po, kahit sa anumang sitwasyon, sa mahirap man po na sitwasyon, nung nag, nagsumunod po ako kay Lord, after a month siguro or after 3 months, so, nung nawalan po ako ng mahalaga ding malaking halagang pera, pero dahil po sa sinamahan ako ni Lord or nasa heart ko na si Lord, kilala ko na si Lord. Bagamat nawalan po ako ng ganong kalaking halagang pera, is nandun pa rin po yung pakiramdam na may kapayapaan. Ano po, so iniisip ko na lang no na galing yung kay Lord. So, pinahintulutan yun ni Lord dahil may tatapyasin lang sa akin. May gusto lang sa aking baguhin si Lord na para hindi po ako magdepende doon sa pera na yon. Kaya, yun, kahit po nawalan ako ng malaking halaga, nakakaya ko pa rin po na sumunod sa at magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Tsaka po, ang pangalawa ko pa pong naranasan nung ma-hold po ako ng immigration. Ano po, nung magtutor po kami noon ni Mami Ruth, hindi ako talaga pinapayagan noon ng immigration na makalabas. Siyempre, tinignan siguro ako ng immigration na wala daw po akong kapasidad na i-sustain yung sarili ko sa pag-tour namin. Although na may hawak naman po ako noon na cash, pero nagpakumbaba na rin lang po ako doon. Hindi ko na po pinagtanggol yung sarili ko sa kanila. Tapos ayun, tinatakan yung boarding pass ko ng denied, 3 denied. Akala ko po talaga noon, hindi na ako makakalabas ng bansa. Pero kumilos po si Lord, ano po, pinakita ni Lord na yung imposible sa atin, posible sa Kanya. Kaya yun, nagtiwala lang ako kay Lord nung habang pinapalabas ako noon ng security guard. Nanalangin na lang ako kay Lord, sinabi ko kay Lord, Your will be done, Lord. Bagamat gusto kong mag-tour, pero kung hindi mo po kalooban, so hindi ko ipipilit ang sarili ko. Pero yun, sa biyaya po ng ating Panginoon, ayun, at saka sa mga prayers po nila Mami, tsaka nila Sister Rochelle, ah, naghimala po si Lord. Ano po, kahit dininayed po ako ng immigration, yun, sa bandang huli, pinayagan pa rin po ako ni Lord. Kaya, on that day, nakalabas pa rin po ako ng bansa. Kaya nga po nung pag-alis ko din ngayon, hinold pa rin po ako ng immigration although na complete papers ako kasi nagtaka po sila kung paano daw po naging posible na hinold na nila ako or dininayed na nila ako that day pero that day nakaalis pa rin ako. So, ganun po naghihimala si Lord. Ganun po si Lord magmahal sa kanyang mga anak na sumusunod at nakikinig po sa kanya. Kaya wag po tayong magsawa na or panghinaan ng loob na makinig at sumunod po sa kanya. Ano man po yung sitwasyon, mahirap man po or hindi man po yun pabor sa atin. So, ayan. So, ayan. Bibilisan ko lang po ito. Nininterview. So, ang pangatlo, doon sa pangatlo na po tayo, ayan, na dapat po natin matutunan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po, yung Mateo 4:4. Mga kapatid, nais ng Diyos na siya ang kilalanin nating Diyos sa ating buhay. At madalas nga po talaga, we claim na anak tayo ng Diyos, na siya ang Diyos natin. Ngunit, ang nakakalungkot na katotohanan at ay madalas sarili po natin ang ating kinakilalang Diyos ng ating mga sarili. No po? Kasi gusto natin lagi yung kagustuhan natin gawin ang
gagawin natin. Minsan din, ang ginudyos po natin yung pera, ano po, trabaho. Takot po tayong mawala ng trabaho. Takot po tayong mawala ng pera. Ano po? So, gusto natin, pabor lagi sa atin ang pangyayari. Pag tayo po nasa kahirapan na, doon po tayo napapanghinaan ng loob. Kaya po, gusto ng Diyos na matuto tayo, remind tayo lagi na hindi lamang po nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tapos, alam niyo po minsan tayong mga tao kasi, ah, yung pag ano natin kay Lord is sa bibig lang natin. Ano po? Pero sa heart natin minsan, ah, dun po tayo nagkukulang. Ano po, yung parang hindi tayo nagiging totoo sa Kanya. Yun po ang nakakalungkot. Isipin na kung minsan lahat tayo siguro guilty dito po. Ano po, minsan may mga bagay na mas pinapriority natin sa ating buhay. Ginudyos natin. Kinakaligtaan natin yung oras natin kay Lord. Kinakaligtaan natin na si Lord o si God ang nagmamay-ari sa atin. Kung minsan, kung minsan po, yung pag ano natin, ano ba ba, gusto na ginudyos natin yung salapit trabaho. Okay, kung ano man bagay po, di po ba? Kung ano man bagay sa mundo na pansamantalang nagpapasaya sa atin. Kaya sa huli po, syempre, pag wala si Lord, ah, hindi tayo nagtatagumpay. Ano po, talunan tayo lagi. Kaya mga kapatid, sana po, let God be God to our life. Kahit hindi man pabor sa atin ang sitwasyon, just stay trust to God's plan dahil siya ang nagmamay-ari sa atin. Alam niya ang makakabuti at makakasama sa atin. At dahil siya ay Diyos na napakabuti, kaya mabuti palagi ang ilalaan niya sa atin, mga anak niya. Kaya dapat po ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya para hindi po tayo stress sa buhay natin. Ano po? Kasi ako po, yun, kung hindi lang po pagsunod kay Lord, kung hindi lang po pagsunod din po sa kay Mami Ruth na ginamit ni Lord na maging spiritual mother ko, wala po ako dito. Hindi ko po gusto na pumunta dito kasi ang comfort zone ko po is my family. Ano po. Pero dahil po sa pagsunod ko po kay Lord, ayun, hindi po talaga madali. Malaki talaga yung sacrifice sa pagsunod po sa ating Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga kay Mami, no regrets naman po, pero hinahayaan ko na lang si Lord sa buhay ko. Kung ano po yung plano niya, so nagtitiwala na lang po ako sa Kanya. Ano po, kahit minsan or madalas talaga sa buhay natin na hindi pabor yung sitwasyon. Pero sa mga panahon po yun, doon po tayo ah, masusukat kung gaano po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Kaya yun, sa sitwasyon ko ngayon, masasabi ko din po, may share ko po sa inyo na hinahayaan ko po na maging Diyos ang Diyos sa buhay ko. Kasi kung ako, wala naman po akong magagawa eh. Sino ba naman ako? Ano po? So, ayan. So, huwag nating papaghariin ang ating sarili. Ano po? O kahit sino or kahit anumang bagay dito sa mundo sa ating buhay. Kung gusto nating makamtan o maranasan ang pangako sa atin ng Diyos na magtamo tayo ng masagana at matagumpay na buhay habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. At umasa tayo na ma-enjoy natin yung kung gaano tayo kahalaga at kung gaano tayo kamahal.
ng ating Panginoon. Ano po? Kaya po, ang inyo pong lingkod, patuloy pa rin na dito, sumusunod, ano po, nagtitiwala kay Lord. So, alam ko po na may plano si Lord kung bakit po iniligay niya po ako dito. Ano po? Alam ko po na kakayanin ko naman eh. Kasi kasama ko si Lord. Kilala ko si Lord at alam ko po kung na anak niya ako eh. Hindi niya ako pababayaan. Kaya yon. So, amen po. Yan. Mm. Tapos na po tayo. So, yan. Bago po tayo magtapos, so, manalangin po tayo. So, yes, Lord God, maraming po salamat sa iyong mahalagang mensahe sa aming lahat. Salamat po, Lord God, sa palaging pagpapala sa amin ng mga bagay na makakapagdulot sa kabutihan sa amin. Salamat po sa patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbabago at paglilinis ng aming puso't isipan. Salamat po sa katagumpayan aming natatamo at salamat po sa pagpapala sa bawat isa sa amin. Naway po datnan mo kaming lahat na patuloy na naglilingkod at na namumuhay sa iyong kalooban. Huwag mo po hayaan na matalo kami ng tukso at huwag mo pong hayaang mapalayo kami sa iyo, Ama. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po. God bless everyone po. Amen. Napakaganda po ng message na ating narinig. So maraming salamat Ate Liz sa pag-deliver ng powerful word ng Panginoon. Pero syempre gusto rin natin marinig yung ang inyong mga insights. So ano ang naging impact ng message sa inyo? Paano kayo na touch? And ayun, gaya nga ng sinabi sa James 1:22, maging mga tagaptupad ng salita at hindi lamang mga tagapakinig na nadadaya sa sarili. Kaya in, uh, let's encourage each other sa ating learning. So, sino yung gustong magsimula uh, sa kanyang takeaway? Malaya po kayo mag-unmute. Yan. Or magbo-volunteer na lang ako. Bago ko po tawagin yung mga leaders. Ayan. Baka merong gusto sa inyong mag-share. Ayan. Si Ate Rochelle parang gusto magsalita. Ate Rochelle? Naramdaman ko na agad kaya tinanggal ko na agad yung mute ko eh. Actually, salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Liz. Totoo naman po, living testimony si Ate Liz na witness ko kung paano yung obedience niya, drastic nga. Kumbaga sabi nga kanina, yung narinig ko nga yung word na turnaround. Yan din po yung pinaka-series ng church namin ngayon is yung tungkol sa total turnaround mo sa Panginoon. At the same time, ang Panginoon, God can turn around things na napaka-drastic nung change na makikita mo na lang na ibang kumilos talaga ang Panginoon. So, nung nakita ko dun sa buhay ni Ate Liz kanina, yung naging madali sa kanya para ituro yung obedience kanina sa kay Ate Liz kasi kumbaga she walks the talk. Kung ano yung sinasabi niya ay na-witness ko yon na talagang nilakaran niya yung word na yon. Kumbaga, 'di ba sabi nga sa salita ng Diyos, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero sa kay Ate Liz, napatunayan mo si Ate Liz buhay na buhay sa kanya yung
salitang obedience. At pagka naririnig ko yung word ng obedience, lagi ko talaga akong nare-remind, pero napakahaba para isaysay lahat yung pinanghahawakan ko sa Deuteronomy 28. Kundi nandun kasi yung full blow ng gagawin ni Lord sa buhay mo pagka ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Basahin ko na lang po yung ilang talata, pero kung gusto niyo pong basahin yung Deuteronomy 28, masarap po siya talagang bulay-bulayin at ulit-ulitin. Nandun kasi yung pagpapala, at the same time, makikita mo yung consequence pagka hindi ka sumunod sa Panginoon, which is yun yung kaparusahan o yung mga consequences pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Sabi po dito sa unang verses lang po, kung lubos ninyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Una na yon, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Imagine niyo po, hindi naman ibig sabihin lahat tayo may kabukiran, but the resources na manggagaling sa Panginoon ay talagang ibibigay niya. Kumbaga, yun yung bukid natin kung ano yung pinaghahanap buhayan natin. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Yeng, ayan promise ni Lord yan. Masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipatatalo ng Panginoon sa inyo mga kaaway, nasasalakay sa inyo, sama-sama silang sasalakay sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ang ani ng mga bodega nyo. Imagine niyo yung bank accounts ninyo ay pupunuin ng Panginoon just for the mere obedience natin. At ito pa yung maganda, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. So lahat ng i-conquer po natin na na lugar or places or work or kahit na anong endeavor po na ating hahawakan, pagpapalain tayo ng Panginoon basta sumusunod tayo sa Panginoon. So ang haba po niyan, ang haba po ng Deuteronomy 8:28 para lang sa isang bagay na step na gagawin natin sa Panginoon, ang pag-obey sa Kanya. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Actually, naka-open na to sa akin kanina. Deuteronomy May 28. Ayun. Sige, salamat Ate Rochelle. And then, next, may nagre-request si Sis Erica daw. Sis Erica, nandyan po ba kayo? Yes po. Yes po. Ayun. Sige. So, sorry. Ayan po, praise God po sa nag-share po ng Word of God ngayong gabi kay Ate Liz po. Mabuti po ang Panginoon sa iyong buhay. Thank you po sa Word dahil nagsilbi po itong reminder sa akin. Since na nakapag-distance po ako. But then ngayon po ako patuloy na bumabalik at hinahanap ang presensya ng Panginoon. At patuloy na sinasurrender lahat ng bagay sa Kanya dahil kung wala po ang Diyos sa aking buhay, wala po ako ngayon, wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. At patuloy din po na nag-remind po sa akin na um, even though we are not favored by men, but we are favored by God and um, through God that reigns in our lives, nothing is impossible sa ating buhay o sa aking buhay. At yun nga po, about sa turnaround po ng, ng Diyos sa aking buhay, kahit po ako ay hindi ko po alam kung ano po ang plano ng Panginoon sa akin dahil ako po ay malayo sa aking pamilya, malayo po sa aking sa ministry po sa aming church, sa amin, sa Bicol.
and ako po ay mag-isa, but then I know that I am with the Lord and I know that He will turn around things for me and for my future po. Yun lamang po. To God be all the glory po. Amen. Next natin, si Spia. Amen po. Ayan. Actually, sakto-sakto po yung message for tonight. And I was reminded na maybe things, may mga nangyayari sa akin ngayon na may gustong ituro ang Lord na nung una hindi ko po maintindihan kung ano yun. Pero ngayon, pinapaalala sa akin ng Lord na maging excited ka sa kung ano man yung lesson na ituturo sa'yo. Na hindi mo man maintindihan ngayon kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung bakit ganun yung nangyayari. Pero still, kasama mo naman yung Lord sa kung ano man yung mga nangyayari sa'yo. Sumunod ka lang, gawin mo lang kung ano yung mga pinapagawa sa'yo. And kung may mga hindi man naaayon sa mga bagay na nangyayari sa'yo, still, pabayaan mo na, just do what you can do. Yun po yung isa sa mga pinaka nagre-rema sa akin na wag ka lang mag-rely sa sarili mo, pero mag-rely ka sa Lord sa bawat bagay na gagawin mo sa buhay mo. So, yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Brother Eric daw. Ayan, good evening po. So thank you po dun sa pag-share po ni Sis Liz nung message po na so. Sa akin ang dito nag-remind sa akin yung yun nga yung sabi nga dun sa message na be humble tapos matutong sumunod. Pero isa rin sa na-remind ako is yung yun nga hindi lang din sapat na nakikinig. Yun nga, base dun sa message na hindi din sapat na nakikinig tayo kay Lord. Meron din tayong dapat na gampanan ng mga kailangan gawin or kumbaga dapat mag-take action ka din. So, hindi rin naman pwede nating sabihin na parang na-remind ako na parang na-realize ko na hindi rin sapat na sabihin natin na bahala na si Lord, ganyan. Pero um, kailangan din minsan umaksyon or meron din tayong gawin para yun nga para masunod yung kung ano man yung plano or yung nakatakdang bagay or pangyayari dun sa buhay natin. So ayun, so important din na aside sa ma-recognize mo na ito ay utos or direction from Lord is mag-take action din tayo. So, yun lang naman po yung takeaway ko. Salamat po and to God be the glory po. Thank you po. Amen. Sige, ako na next. Ayun. Thank you Ate Liz. No, ngayon ka lang namin narinig pero sobrang impactful maikli siya pero ang simple niya pero ang sobrang impactful niya. So na-remind ako rin before. Actually kaya ako dati umate ng TG kasi yun nga katim ko si PB dati sa ka-work ka-work ganyan. Siya yung dev, ako yung QA sa amin. Tapos alam ko sinisharean niya ako, pero ano, um, naku-curious ako sa life niya. Kasi, parang sa kanya maganda yung takbo, ganyan. Tapos, talagang sinusunod niya kung ano yung sinasabi ni Lord. Na, kahit hindi pa ako nagbabasa ng Bible, alam ko na yung mga sinasabi niya, ginagawa niya. Ganun. Saka, na-curious ako kung paano niya naririnig ang Lord? Yung gano'n. Tas yun, nung umattend ako ng TG din, dun talaga ako tinuruan ni Lord na mag-obey.
Kasi, kumbaga, ang pinakaunang tinuro talaga sa akin ni Lord is magbasa ng salita niya. Yun talaga kasi ano parang may time sa life ko na testimony na to. May time sa life ko na na parang lahat nag-fall apart, lahat ng klase ng stress sa family, stress sa finances, stress sa work, stress sa promotion, stress sa relationship, ganyan. Lahat as in lahat ng area sa life ko as in nag-fall apart, ganyan. Parang napagod na lang ako maging broken heart. Napagod na lang ako na tapos may times na mag-isa ako sa kwarto, tapos umiiyak ako, ganyan. As in, walang tao sa dorm that time Siguro dahil weekend. So, iyak lang ako talaga ng iyak. Tapos, syempre, when you are broken, open ka. Kumbaga, open ka. When we are broken, mas open tayo either sa masama or kay Lord, 'di ba? Kasi brokenness broken tayo, parang ganun. So, ayun, thank God talaga na si Lord yung pumasok sa alam ko na voice ni Lord yun kasi ano ang parang ang narinig ko noon is kasi sobrang tigas ng puso mo, ganyan, hindi ka kasi sumusunod sa akin, ganyan, yung mga ganun. Ay, naiyak na naman ako. Tapos sinabi ko dun sa sarili ko na na ah simula ngayon magbabasa na ako ng mga salita niya, susunod na ako sa kanya, ganyan. Kasi, ano kumbaga, dun magsisimula talaga yun, mag-root talaga yun na mag-root talaga yun na, paano mo susundin ang Lord kung hindi mo alam yung mga utos niya, yung mga will niya. Kasi, kumbaga, audibly, kung beginner ka, audibly, syempre, hindi pa ganun ka lakas yung spirit mo. Hindi pa ganun ka sensitive yung spirit mo to hear from the Lord. Pero, yung mga will niya kasi sa buhay mo, nandoon talaga sa salita niya. Parang ganun. Tapos natutunan ko na kailangan ko mag-pray para mas maintindihan, ganun. Kaya yung obedience talaga yung sinasabi ni nanay na siyeng obedient yan, ganyan, obedience yan sa Lord. Kasi naranasan ko talaga Alam mo yun? Saka ako kasi dati, tinuturuan ko dati yung sarili ko na breadwinner, ganyan. Kasi parang ako lagi rin yung nagdesisyon sa family, ganyan. Kasi nga, syempre, hindi Christian yung mga kasama ko sa bahay, ganyan. Talagang kung merong someone na leader sa family, ako talaga yun. Kaya, kumbaga, kailangan mo rin talaga ng mga wisdom pagdating sa ganun. Kung anong gagawin mo dito, paano mo i-decide yung ganito, yung ganyan. Kumbaga may mga nakadepende talaga sa'yo lalo na dun sa mga Kaya kailangan talaga din na mag-seek sa Lord sa mga bawat desisyon, ganyan. Marami na rin ako alam ni Kuya Sammy yan, marami na rin akong, kumbaga, sana nga nalista ko yung isa-isa yung parang kahit hindi mo nakikita yung mga yung future, parang kahit hindi mo maintindihan, basta sumunod ka sa Lord. Yung ganon. Magiging maayos yung yung sitwasyon mo Yung recent nga na napanood ko, may video ako napanood na like for example na lang, yung ano, bakit daw nagkaroon ng sakit si Doc Willie Ong. Ano naman siya, doktor siya, ah, alam niya yung mga healthy na dapat gawin, healthy na pagkain, knowledgeable siya, ganyan. Pero nagkasakit pa din siya because of stress. Kasi yung stress kasi, pag stress ka pala, prone yun prone ka kumbaga, open ka para sa mga sakit-sakit, ganyan.
nagiging open yung katawan mo. Kung ano man virus yung nanghihina yung mga immune system mo. So, parang parang na-realize ko nga kasi 'di ba mayroon din utos si Lord na na do not worry. Kung yung burden mo ibigay mo sa kanya, 'di ba? But just do your best pagdating mo sa trabaho, work heartily, yung ganyan. 'Di ba? Kumbaga ano na siya nasa ano na siya, nasa book na kumbaga sana nga nung na-realize ko nga mga 2 to 3 mga siguro second year, third year ako sa TGPM, parang sabi ko pa nga kay nanay na sana pala nung elementary pa lang ako, nagbasa na ako ng Bible eh. Yung ganun. Kasi ano mo talaga siya guide mo siya. Guide mo talaga, kumbaga guide mo talaga si Lord sa buhay mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi man specific, but then yun talaga yung mo, yung parang pinaka-manual mo para hindi ka magkamali. Alam ko kaya minsan merong mga sitwasyon na hindi pabor sa atin kasi we are in the fallen world, hindi pa naman to perfect, hindi naman perfect yung mga tao na nasa paligid natin, ganyan. So, talagang merong saka nagkakasakit tayo because syempre, hindi mo naman, kumbaga, yung environment natin, hindi naman natin control, di ba? Kumbaga, bukod sa minsan nagkakasin tayo, 'di ba, ganun. Pero meron din talaga reason na dahil we are in the broken world, yung ganun. Na minsan hindi mo na siya control. Hindi mo na control kung bakit may mga bagay na nangyayari sa hindi maganda. Pero yung mga situation na yun, it will lead you para mas mapalapit ka sa Lord. Minsan sinusubukan ka lang din ng Lord kasi nabasa mo, knowledgeable ka, alam mo yung mga dapat gawin, ganyan. Pero, ano ba talaga yung nasa heart mo? Kumbaga, nire-reveal sa atin ng Lord kung ano yung nasa heart natin, kung tama ba kung yun ba talaga yung nasa heart natin. Minsan kasi iba yung nasa heart, iba yung nasa mind, ganyan. Kaya, sa atin, sa sarili natin, ay, hindi pa pala ganun kalalim yung faith ko. Parang ganun. Ay, hindi pa pala ako, kumbaga nakadepende pa pala ako dito like sinabi ni Sis Liz yung sa bank account ganyan. Yun, mga ganun. So, pero isa lang yung sure na kapag sumunod tayo sa Lord, hindi tayo mapapahamak. Laging kumbaga it will always turn for your good. Ayun. Sa lahat ng nagmamahal sa Lord. So, syempre, lahat tayo yun, di ba? Mahal natin ang Lord. Kaya nga, nandito tayo, nakikinig tayo sa Lord, ganyan. Siniserve natin yung isa't isa, nag-Sunday service tayo, nagbabasa tayo, nagkakaroon tayo intimacy sa Lord, ganyan. So, ayun, yun lang. Yun lang for me. Siguro next na si Kuya Sammy. Glory to God. Ayun, so praise God, purihin ng Panginoon. No? So napakaganda ng mensahe, short but napakalaman. So praise God sa buhay mo. His Liz, ayan, so all the way from Hong Kong. So talagang naisa pamuhay niya yung mensahe. Yan, based on talaga sa experience niya rin how she have walked sa Panginoon. Doon sa recent testimony niya. So praise God sa buhay mo, Sis Liz. Ayan. So, ngayon naman, so I praise God talaga din personally na-remind din ako dun sa word, no. Yung 3 points ni Sis Liz sa topic niya ngayon, trusting God in finances. Actually, 3 yun, di ba? Magpakumbaba, pangalawa, makinig at sumunod, pangatlo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan. So ito yung 3 points niya in trusting God sa finances natin. No? So align sa ating monthly theme. So monthly theme kasi natin is let God be God, so be it. No? So how God can be God, no, in our finances. No? So we should trust Him. Ibig sabihin, trust Him, talagang pagkakatiwala natin lahat-lahat. So una dito nakita natin yung
how to trust, magpakumbaba. So napaka-importante talaga ng humility. Without humility, God says no in His word, James no, that He gives grace to the humble, but He resists the proud. Diba? Yan naman yung palaging ano doon. Yung grace, ibig sabihin, no, sa Tagalog, biyaya, yun, di ba? Undeserved. So when we humble ourselves, no, before our God, He will bless us. Okay? He will give us grace. Actually, kahit wag muna tayo pumunta dun sa pangalawa. We know sa obedience may blessing. Pero dun sa one kasi, is really in form of obedience na eh, yung pagpapakumbaba. When you humble ourselves before God, He bless, 'di ba? And even hindi mo pa nilalakaran yung ano, for example, hindi mo pa nilalakaran yung specific na ano, na utos ng Panginoon, doon pa lang nagsimula ka lang mag-surrender, pagkatiwala mo sa Kanya, kikilos na agad, kikilos na siya. So doon pumapasok yung grace or undeserved. Hindi mo worthy, hindi ka worthy, yet God has given you when you become humble. So napaka-importante talaga ng humility sa Panginoon. Talagang ano, kasi hindi ka makakapag-obey, hindi ka makakapunta dun sa pangalawa kung di ka magpapakumbaba. Amen po ba? Diba? So, when pride creeps in, hindi po talaga makakapag-obey. So, napaka-importante na humility at gustong-gusto ni Lord ang mga taong nagpapakumbaba. So, praise God. No? Sometimes yung mga troubled waters sa ating buhay, God allowed that certain circumstances to humble us down. Kung mapapansin nyo sa Deuteronomy, bakit inalaw ng God yung mga trials doon sa desert, sa wilderness, sa mga Israelites? Alam niyo, mababasa doon na God allowed this to test you, para makita ng Panginoon kung susunod ka pa ba. Diba? If you humble ourselves, no? Themselves, yung mga Israelites noon. Kasi yung mga Israelites noon, talagang nakita natin na when God tested them dun sa wilderness, nagkaroon ng whining at complaining. Di ba tama na? Nagkaroon ng complaint eh. Kung ikaw ay humble, hindi ka magko-complain sa Panginoon, hindi ka mag-whine. Di ba? Ganyan, puro reklamo. Yun kasi ang nangyari sa panahon ang tag dito sa panahon ng wilderness. Tayo ay apply natin sa ating buhay. Di ba? Madaling magsabi na mag-obey, magpakumbaba ka if pabor sa iyong sitwasyon. The real test is when the situation is not favor for you. Di ba? Yung tipong walang-wala na, ganyan-ganyan. Pero sabi ni Lord, ganito gawin mo. Una doon, magpakumbaba ka ba para magsumunod? Di ba? So parang minsan ang hirap, di ba? Pero ayun nga doon papasok yung let God be God. If He is your God, if He is your Lord, He will humble yourself. So, yun nga. Maging dun sa testimony ko kanina, God allowed that yung situations namin sa family para, alam mo yun, para hindi kami magtiwala sa resources namin. So, God taught all of us sa family dun sa paglipat namin ng bahay na ako pa rin yung finances nyo, hindi naman yung mga trabaho nyo eh. Di ba? I can bless you apart dun sa trabaho ninyo. Di ba? Actually, ang ginamit ng Panginoon sa amin para makalipat kami, yung kapatid ko na ang kinikita 50 pesos per klase. Ang bababa lang ng sahod doon. Pero siya yung ginamit ng Panginoon. So, anong implication nun? Ano yung message ng God sa amin? To humble us. Not to rely on what we can do, not to rely, ang tag dito, doon sa kung sino may malaki ang sahod. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang sino yung nagmamagnify? Ang Diyos. Siya pa rin yung bida, hindi tayo yung Jollibee. Di ba? So, ang galing talaga nung ano na yon, yung, yung nangyari na yon talaga kasi ang humility hindi yan madali.
Di ba? Pero natetest yan pag hindi okay ang lahat. Di ba? Madali naman sumunod pag nasa comfort. Madali mag-humble pag nasa comfort. Pero pag wala ka dun sa comfort, humility, may exercise ba natin ng humility? So that's the real test. That's the real challenge, yung humility. So yun, naranasan namin yan. Personally, naranasan ko din yan. Should I trust in my work na salary ko? And yet, ang ginamit ng Panginoon for us na talaga makalipat kami, sino? Yung kapatid ko. Yun nga, na 50 pesos per klase. Diba? Imagine, lit-lit na ng sahod nun. And yet, God used her. So, grabe, praise God, no? So, what we need to do is to really humble ourselves. Pangalawa, yung makinig at sumunod. Ito na. So, may humble ka na, may humble heart ka na. So, kailangan, you need to obey at sumunod. Listen and obey. Dun sa trusting God in finances, diba? It's really important. Yung trust kasi, both yan intellect sa utak, both yan in action. Okay. So, ibig sabihin, nasa utak yan, nasa isipan yan, at the same time, nasa gawa yun. Ibig sabihin, nasa isip mo siya na nagtitiwala ka, dapat nakikita yun sa paggalaw mo. Diba? So, wala naman nangyayari na nasa isip mo lang siya, so hindi naman nangyayari. So, talagang ano yan eh, parang I remember yun si Peter, 'di ba, nung ano siya magtatrust sa Panginoon, sa Panginoon, si Panginoong Hesus, nasa tubig, 'di ba? Lumakad ka, ganyan, ganyan. 'Di ba, nung una nakakalakad si Pedro, 'di ba? Pero kalauna nung nakita niya yung mga waves, ano siya, lumubog siya. So, it's really importante nung pakikinig sa boses ng Panginoon. Ibig sabihin ng pakikinig, no? Yung ears natin, yung ear gate natin, focus dun sa voice. Hindi dun sa focus ng ingay ng problema, ingay ng alon, no? At makasumunod ka dun sa boses na yon, di ba? If you are His sheep, you hear His voice. Yun naman ang salita ng Panginoon, di ba? Walang tupa ang hindi nakikinig, nakakadinig sa salita ng Diyos. Kasi tayo ngayon tupa niya. Siya ang ating pastor, ang ating shepherd. So makinig at sumunod. So it's really, ano talaga, again, it's really hard yung ano na yun kung wala tayong humility. So makinig at sumunod. So napakaganda ng mga na-share din kanina, si Deuteronomy 28 yung blessing. Actually, the Deuteronomy 28 blessing, ang audience doon is mga Israelites. So paano naman tayo napuntang hintil doon sa eksena ng blessing na yon? Siyempre, through Jesus Christ, no? Through Jesus Christ, we have tayo yung grafted na branch, no? Tayo yung nagkaroon tayo ng access ng kaligtasan through Jesus Christ at meron din tayong inheritance ng kagaya ng mga Israelites. So gayon, nakiklaim din natin yung promise ng Deuteronomy 28. Actually, kung makikita nyo doon yung ang context nun is yung bukirin, bakit ganun yung mga nakasulat doon. Kasi nga 'di ba, yung promised land, bukid 'yon. Nakikita nyo? Nagtatanim sila doon, land of flowing milk and honey. Pero ngayon, since tayo ay mga Kristiyano na, through Jesus Christ, tayo ay nakiklaim natin yung yung inheritance na yon para sa mga Hudyo, na para sa mga Israelites lamang, dahil tayo ay anak na rin ng Panginoon, Diyos, no? Yung mga bukirin nga natin, in our modern times, ayun yung mga trabaho natin, di ba? So, ganun po, ang mga resources that we have. So, talagang really the Lord will bless us. So, yun talaga yung magandang consequence ng ating pagsunod as we obey. So, really talaga, no, piliin natin yung obedience. So, yun dito sa aming past few days at last week, no? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga injection yung kaaway na bumalik na lang, ganun. Alam mo yun, parang no, napaka-timely nga ng message kasi nabanggit din ni Sis Liz yun sa mga Israelites sa Egypt. Ganun yung pumapasok sa isipan namin.
Alam mo yun, maging ako, pumasok sa isipan ko yun ng mga unang araw. Balik na lang kayo sa Parañaque, huwag na lang ituloy. Yung mga ganun. Tapos pinarealize sa akin ng Lord, yung mga Israelites na nagtatravel sa wilderness going to promised land. Ganon, yun yung pinarealize sa akin ng Lord. Tapos yung mga Israelites, di ba, nagreklamo sila, buti pa sa Egypt, buti pa sa Egypt. Di ba? Nung pinarealize sa akin ng Lord yun, ay, na-rebuke ako personally. Ang galing nga eh. Ito din yung message ngayon, di ba? So, I praise God talagang. The Lord is affirming yung decision at obedience na ginawa namin sa tulong niya. Na ito yung direction ng Panginoon eh. So, you need to obey even it is hard. Minsan, bakit ba nagpapa-hard? Kasi unang-una, nag-rely ka sa sitwasyon, nag-rely ka sa resources, nag-rely ka sa sarili mong kakayahan, which is not di natin na-realize, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, sa Kanya ka magre-rely. At makikita mo na ang bola ay hindi na nasa iyo. Ang bola ay nasa sa Kanya. So what you need to do is to obey that voice. Diba? Kaya naman naging mahirap kasi tayo nagtitiwala too much sa ating mga sarili. Doon, kaya nga 'di ba, trusting God. Kaya yung Proverbs 3:5-6, hindi naman sinabi doon, trust yourself. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. 'Di ba? Sabi doon, lean not on your own. Kung sa atin lang eh, kung sa praktikal na lang, lilipat, balik na kami sa Parañaque. Tutuusin. Pero hindi eh. May plano ang Panginoon. Katulad kay Liz, 'di ba? Si Liz, kung tutuusin makakasama niya naman pamilya niya dito sa Bicol. Bakit kailangan niya pumunta pa doon? Yun yung plano ng God eh. Minsan yung plano ng God, minsan yung plano natin, akala natin malaki na. Hindi eh. Mas malaki, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Akala lang natin, di ba, na hindi yun, akala lang natin na yung plano natin mas maganda na. Pero hindi. Ang dami ng ganun na instances sa buhay ko talaga na minsan ako din yung nagdesisyon lang. Kaya yun, di ba, ligpak. Yeah. So, pero nung minsan, nung mga panahon na parang hindi nagmi-make sense yung mga bagay-bagay. Meron din ba kayong mga decision meron ba kayong mga sitwasyon na parang sabi nila mag-obey ka, pero hindi nagmi-make sense? Talaga ba, Lord? Kung sa praktikalan, hindi nagmi-make sense. Kung bilang tao Lord, parang di practical. Talaga ba, Lord? Siya ba talaga? Parang hindi naman, Lord. Hindi. Ganito eh. Pag iisipan bilang tao, hindi. Ganito, Lord. Labo mo naman, Lord eh. Pero hindi. Iba ang Diyos. Ibang mag-isip ang Diyos. Kasi alam niya na ang lahat. Mas mahigit ng kanyang plano kaysa sa atin. Na hindi natin nakikita. He knows the future. Diba? Tayo ang nakikita lang natin eh. Itong present. Diba? Yung past natin. But si Lord, alam niya ang lahat, maging yung future na bawat isa sa atin. So, salamat sa Panginoon with that, no? May mga ganun tayong moments sa buhay natin na sabi ko sa anak ko, nagtiwala ka sa akin eh. Matagal ka na sana. Matagal ka na sana ng nakawala dyan. Diba? May mga ganun tayong moments. Pero dahil patient ang God, diba? Patient ba sa bawat isa sa atin? Nakukomplete pa rin yung pangako niya sa atin. Iba-iba nga lang ng time frame. Kasi alam ng Lord when you are ready. Diba? So bakit may sinasabi may nauuna at may nahuhuli? Kasi nga yung iba, ang bilis kasi mag-obey. Yung iba, medyo natatagalan kasi nga, 'di ba? Ang daming kailangan panglinisin sa character. Ganun naman talaga ang bawat isa sa atin, no? So maaring strength niya to, ito sa kanya, weakness niya to. Which is dinidil pa ni Lord itong isa na to. At ito, dinidil naman sa kanya ito, na hindi naman dinidil dun sa kanya. So, ganun talaga. So, you need to trust God in each situation at obey. Napaka-importante nun. At ito, higit na, yung pangatlo na sinabi ni Liz, no? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang ganda nito kasi, yung number one, hindi ka makakapag-humble at hindi ka makaka-hear at hindi ka makakapag-obey
kung hindi ka babad sa salita ng Diyos, ibig sabihin, babalik pa rin tayo sa relasyon natin sa Diyos. Nauuna talaga yung relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, you are spending time with God. You read the Bible, you pray, you worship. 'Di ba? You memorize the scripture, may alam kang scripture sa panahon ng ikaw ay naguguli himinahan, sa panahon na nasa financial lack ka, may mga problema ka, may alam kang scripture. Babad ka sa salita ng Diyos. So therefore, ikaw ay nakakapag-humble, nakakakinig, at nakakasunod. So tama yung sabi ni Sising. Paano ka nga makakasunod itong kung hindi mo alam, kung paano ka kapag makakapag-humble, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Amen po ba? Kaya di ba, yung tayo ay mga naging Kristiyano na we are responsibilidad natin na pakainin yung ating mga sarili araw-araw. Hindi lang siya tuwing fellowship, hindi lang siya tuwing Sunday service tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Araw-araw. Katulad ng isang baby, yung baby may panahon lang siya na sinusubuan. Pero darating ang panahon na siya ay tinuturuan kumain mag-isa. Amen, amen po ba? Nang sa gayon, tayo ay lumago at mag-mature. So ganun din yun. Itong number 10, napaka-importante nito. It's relationship first. So you can walk the talk. Okay? Relationship first so you can walk the talk. Relationship first so you can obey. Relationship first so you could be humble. Kasi paano mo malalaman na ang salita ng Diyos, 'di ba? Kung hindi ka nag-i-spending time sa Panginoon. Hindi vice versa, hindi obey muna ha. Hindi obey muna tapos salita ng Diyos yung huli. Hindi po ganoon. Handaan nyo, kahit tayo ay nag-obey, ang bibigyan ng glory pa rin si Jesus, ang God the Father, ang Holy Spirit. Sila pa rin ang bida kahit tayo nag-obey. Amen po. Hindi tayo yung magaling. Si Lord yung magaling. Kaya in our obedience pa rin talaga, dapat we magnify, we testify that the Lord is good, that only by His grace, kaya tayo nakakapag-obey. Kasi kung hindi naging patient ang Lord sa mga kahinaan natin, hindi tayo makakapag-obey sa panahon na mahina tayo. Diba? Kung sa panahon na mahina tayo, kinidlatan na tayo ng Panginoon, bukas, hindi na tayo makakabawi. Hindi na tayo makakapag-obey. Hindi na, wala nang second chance kasi patay na tayo, kinidlatan na tayo ng Diyos. 'Di ba? So doon natin ma-appreciate na it is by His grace that we can obey. 'Di ba? So praise God talaga dun sa message na ito. Talagang napaka-importante ng relationship. Kaya ako, natutunan ko personally sa buhay ko, even in dealing so many things like sa finances, uh, may mga ano tayo in the past na mga maling decisions in finances. So how should I go with it? Number 2 ba agad? Number 1 ba agad? Actually, number 3. Babad ka sa Lord. Kung mababasa mo sa Book of Proverbs at yung mga wisdom doon how to handle money, sa Parable of Talents, how to handle money, sa Corinthians, how to give, maayos mo yung finances mo at napapakumbaba ka. Kung mababasa mo ang Old Testament, how to give first fruit, ay, ibibless ka. Matututo ka magpakumbaba at magbibigay ng offering at bibigay ng tithes. Malakay 3:10. Kasi nabasa mo at nakapasunod ka. So, grabe talaga. It's really babad sa salita ng kaya diba may kanta, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Diba? Babad talagang sikreto. Kaya ito yung natutunan ko din kina ni Ruth. Kung gusto mo mabago yung isang tao at sumunod dyan, ipababad mo yan. Diba? Alam mo, kasi mga kapatid, naglingkod na rin ako sa dati ko mga churches. Madaling magsabi sa mga members na sumunod kayo, itong gawin nyo, 1, 2, 3. Wala masama doon kasi we need people to obey God. Pero kung hindi nyo yung naturuan mag-spending time at magbabad sa Panginoon, maraming matigas ang ulo. Mahihirapan nyo silang pasunurin kasi sila mismo hindi sila naturo ang kumain mag-isa. Hindi sila i-correct ng Lord
face-to-face, one-on-one sila, Lord. Walang ganon, walang relationship na ganon. At yan ang mga problema ng mga churches kung hindi sila na-disciple ng tama in intimacy. So kaya ito, pinagpapasalamat ko, going back dito kay Nanay Ruth, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako talaga dineliver ni Nanay Ruth noon na pwede niya ako i-deliver noon sa mga demons noon. Sabi niya sa akin. Pero sabi ni Nanay Ruth, bakit hindi ko yung ginawa? Tinatanong kami kay Nanay Ruth, nalaman ko na. Tinuruan niya ako na mag-spending time. Nang sa gayon, magkaroon ako ng self-deliverance. Tinuruan ako ni Nanay Ruth na mag-spending time. Nang sa gayon, natuto akong mag-obey. At talagang change of heart. We can just teach obedience sa tao, pero temporary lang yan. Hindi yan lasting. Pag hindi taga tunay yan na born again. Pag hindi talaga nagkaroon ng total change of heart nga. Yung mga na born again na nga nawawala pa eh. Ano pa kaya yun hindi? 'Di ba? Yung mga nagsisimba lang. So yun po, it's really begin in the relationship. Kaya I really love this verse 3 itong point number 3 na word, word, word talaga. Word talaga yung ano natin ngayon, sandata. Pag naalam yung word, ay, oh Lord, na-rebuke ako, mag-humble ako. Sigurado obey ako. Talaga. So, yun lang naman po. Hindi ko alam kung nakahabol sila Tate Rev pa kasi Sis Bev to, I think, sa ating mga keeper na. Pero yun po, Sis Bev at Tate Rev, yung topic po ni Sis Liz about trusting God finances. So yun po, purihin ng Panginoon sa buhay mo, Sis Liz. Gamitin ka ng Panginoon dyan. Magugulat ka na lang sa gagawin ng Panginoon sa iyo dyan sa Hong Kong. Mas higit pa sa iniisip mo, wala pang ibang nakakita, kundi Diyos ang nakakita ng magandang plano niya dyan para sa iyo sa Hong Kong. So God bless you, Sis Liz. At balitaan mo kami sa mga next testimony mo dyan. Ayun lamang po. Glory to God. Amen. Hindi ata nakaabot si Sis Beb parang sa keeper na. Si Tayreb hindi ako sure. Tayreb, ano ka ba? Makakapag-conclude po ba kayo? Nakaabot po kayo? Actually, habang tumutugtog kanina, na-lag. So nawala, hindi ako maka-join ulit. Ano lang siya, connecting na ng connecting. Tapos preparing. Ganun lang. Tapos I tried to restart yung computer. Pag nag-restart ako ng computer, it takes time talaga eh. Kasi luma-luma na itong computer. Yung cellphone ko eh. So, nung pagbukas, di talaga siguro 10 times yata ako na try and try eh. Tapos nag-try ako ng manual. So, nakapasok ako ng manual. Pero naabutan ko na lang ay si Ate Rochelle. So, siya na lang yung naabutan ko na nag-conclude. Sorry, hindi ko na, sayang, hindi ko na pakinggan si Sister Liz na nag-share, no? Pero narinig ko noon naman doon sa mga nag-speak. So, nagbigay sila ng kanilang mga comments for that. Naintindihan naman natin, importante talaga yung tinatawag nating obedience. First, kasi yung blessings talaga through obedience eh. But yung nga yung lagi ko sinasabi sa inyo, there are blessings na akala natin it's not from God. Diba? Akala natin porket maraming pera, blessings na yun. Sabi ko nga sa inyo, may mga time nung bata pa ako, bago akong born again. Sabi nung tatay ko wah, swerte yata tayo ngayon kasi nag-born again ka na. So, lagi ako nananalo ng high alay, sabi. Ayun pala. Isipin ko, wow, blessings. Kasi siyempre, pera, pumapasok. Pero hindi pala. Diba? So, we have to learn na not all that glitters, hindi lahat ng kunikinang ay ginto. Tandaan natin yan.
example, sa society natin, si Atong Ang, billionaire na yan. Pero, saan galing ang pera niya? Saan galing yung sinasabing blessing? Di ba? Hindi galing sa kabutihan. No? Although it's legal, may mga legal tayo na hindi ginagawang legal ng gobyerno, pero it's illegal in the sight of God. Tama ba? So merong verse sa Proverbs in chapter 10 at chapter 11. Sabi doon, when the righteous prosper, the city rejoices. So, not because of being righteous. No? When the righteous prosper, the city rejoices. So, because of the righteousness. So, not simply those who have been justified by God, but those who live in a way that reflects the kingdom of God. Dapat ganun eh. Mayaman ka, mananampalataya ka, mayaman ka, sumunod ka, at blines ka ng Panginoon, then, nagre-reflect yun into the kingdom of God. You have to use your proper prosperity for the good of all. Binibless tayo ng Panginoon not to accumulate wealth and then use it for our own selfish desire. Hindi ganun. We have been blessed by God para mag-reflect yung kingdom niya sa atin. Di ba? Dapat naging ganun sa isip natin. Yung sinasabi ni Pastor Sammy kanina, example yung tonight niya doon sa Corinthian about giving. Why you're giving? Bakit tayo nagbibigay? Dahil gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Maaring isa yun sa mga reason, pero hindi. Why God is blessing us? Sabi sa Corinthian, para may magamit tayo sa pagkakawa-gawa. So it means God wants to bless us in order for us to bless others. Di ba? Yan lang yung talaga tanging ano eh. Not for our selfish desire. Bigyan ka ng Panginoon ng maraming pera, not for the selfish desire. You have to know the purpose. You have to know the purpose. Alam naman natin ang society natin ngayon. We have to look at this way that the kingdom is a realm of no injustice. Gusto ng Panginoon, justisya. The kingdom is realm of no lack. Gusto ng Panginoon, pinoprovide niya lahat ng pangailangan natin. Psalms 23, tandaan natin yan, the Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Siya ang aking pastor, hindi ako magkukulang. And the kingdom is a realm of no abuse, no brokenness. And kingdom citizen, no, for us as a to live righteous, you have long to be pictured the kingdom culture. So when kingdom citizens prosper, everyone benefits. Everyone benefits. Kaya sa inyo, dati, nung hindi pa naman kayo nakakilala sa Panginoon basta kumita kayo or nagkaroon kayo ng maraming pera, ang iniisip ninyo, gastos dito, gastos doon, or for my own mine, di ba? But nung nakita nyo sa word ng Lord, nagkaroon ng changes eh. Yung ating paraan ng paggastos, yung ating paraan ng pagkita, yung ating paraan ng pamumuhay, pati nga yung paraan ng pagkain natin eh. Di ba? Nakikita nyo sa mga curriculum eh. Marami kayong iniiwasan na pagkain. Marami tayong iniiwasan na talagang sisira sa katawan natin. Kasi nagkakaroon ka ng kingdom mindset. Yun yung napaka
importante sa obedience. Napaka-importante yun sa pagsunod natin doon sa word ng Panginoon. At tanda natin, when we became born again, nung na-born again tayo, we are born to bless. Kasi sabi nga, through the blessing of the upright, a city is exalted. Doon sa Proverbs chapter 11, basahin niyo, verse 10 and verse 11. No, magkasunod lang ng verse na yan. So, parang sinasabi ng Panginoon, I want to bless you because I put you in line of sight to bless. Ganun yan eh. Yung cycle ng blessing, God bless you, bilines ka ng Panginoon, then you have to bless also others. And then, pag bless mo yung others, then maraming magpapasalamat sa Diyos. Babalik sa Diyos. Yun yung cycle ng blessing. When you bless, you will give. And then others will be blessed also. Tapos maraming magpapasalamat. So, iikot na iikot yung blessing na yun. Di ba? Tingnan nyo, nung blinas tayo ng Panginoon, nung nakilala tayo sa Kanya, when we look at the problem, nung binigyan tayo ng Panginoon ng, although hindi natin problem, di ba? Anong ginagawa natin? When the problem is in front of you, that you could be praying about. Ibig sabihin, ando doon na yung heart natin, oh, I have to pray for this. God bless me, so I have to share with this. So in other words, we have numerous opportunity to bless people. Amen? Kasi yung Deuteronomy chapter 28 na yan, it's a matter of obedience. Basahin mo yung chapter na yan, obedience. When you obey, I will bless you with this. Lahat yun nakalista. But when you disobey, lahat ng curse nakalista rin yun. So, it's a matter of your free will. How are you going to live with it? Or how are you going to choose? You obey or you disobey. Di ba? So, yun yung situation natin ngayon eh. God has given us a multitude of open doors para magampanan natin yung tungkulin natin to be a blessing. Di ba? Kasi tinawag din tayo ng Panginoon to be a blesser. Para i-demonstrate ng Panginoon kung ano yung kingdom. Kung ano yung kingdom. Para makita din ng iba, ay, ito pala yung kaharian na tinutukoy namin. Kasi hindi tayo sanay sa hindi tayo sanay sa mamuhay sa isang kingdom eh. Kasi pinanganak tayo dito sa Philippines. So, mga Pilipino tayo. So, ang alam natin is democratic government. Pero alam niyo, when you study about the kingdom, there must be a king. And there must be a citizen. And there must be a law or the constitution na isinusunod. No? And there must be a territory. So, yan yung component ng kingdom. Yung hari, the king is very generous. Pag kabilang ka sa kingdom, you belong to the kingdom, all your needs will be provided by the king. So ikaw naman, bilang citizen, you are provided, then what your responsibility? You have to obey the constitution, the law, na sinet ng kingdom. Di ba? Para mag-reflect yung kabutihan ng king. Kasi pinoprovide niya yung needs mo. So it means, para mag-reflect yung kabutihan ng king, anong
anong ganti mo? Sumunod. Sumunod. Na makita talaga yung kabutihan. Kaya kung hindi ka susunod, hindi magre-reflect hindi maipapakita yung kabutihan ng hari. Di ba? Kumbaga, ang tawag doon, represent mo yung king. But if you're doing what the king wants, you're obeying what the king wants you to obey, then it means yung reflection ng kingdom ay pinapakita mo. Amen? So that's very important for us. No? Obedience, narinig ko kanina is pagpapakumbaba. That's very important. James, sabi sa James sa Santiago, di ba? God resisted the proud, but giveth grace to the humble. So, ano ibig sabihin? So, ang mga yayabang, talaga ibabagsak ng Panginoon. Pero yung mga nagpapakumbaba, mas lalo nang binibigyan ng biyaya, ng kaloob, lalong pinagpapala. Amen? Maganda yung mensahe, although hindi ko napakinggan, pero sa mga nirelate ninyo, bumbu na rin para sa akin. At nawa, mas lalo pa tayong lumalim doon sa pananaw natin pagdating sa blessings, na yung blessings na yan, it always reflects the King, kung sino yung hari para sa atin. Kung mabuti ang hari, so you have to represent him as good. Kung mabait ang hari, ganun din. Kung mapagpatawad ang hari, ganun din gawin natin. Kung mapagbigay ang hari, ganun din ang gawin natin, mapagbigay. Maging mapagbigay tayo. Nagre-reflect lang yung dapat sa atin. Pero sabi nga ng Bible, we don't have our own righteousness. Tama. Kasi yung righteousness na yung galing lahat sa Kanya. But it must reflect, no? I-represent natin ang tama. Kaya nga, tama yung pamumuhay, dapat. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tama. Amen. So, that's a very good message for us this evening. So, magandang gabi sa bawat isa. Amen. Thank you, Tay. Stop recording ko na.